Magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Tinang Concepcion, Tarlac para samahan ang 93 members of Makisama Tinang sa kanilang installation sa kanilang lupa na ibinigay ng Department of Agrarian Reform through the Comprehensive Agrarian Reform Program dito kaninang umaga. Naging emotional ang pamimigay or pamamahagi ng lupa sa kanila dahil iniaalay nila daw itong araw na ito sa kanilang yumaong makisama tinang chairperson na si Felino Cunanan. Kung matatandaan natin, Tang Felino passed away or died noong November 6, 2022 at nagkaroon siya ng sakit. That was a day before he was questioned by the military personnel about them being members of the New People's Army. So na-red tag din itong grupo na ito at dahil nga sa kanilang matinding laban dito sa land dispute dito sa Tinang, Tarlac. At eventually it led them to being installed here. Hindi man ang buong 200 hectares ang ibinigay sa kanila, pero ang 62 hectares na ito ay enough na para sila ay malayang magbungkal sa kanilang lupain. At nandito din ngayon ang residents ng Balubad, Barangay Anunas, Angeles City, kung saan gusto nilang makita ang pamamahagi at pag-i-install sa kanilang lupain. Sabi nga nung isang residente dito kanina, they are drawing inspiration from these Tinang farmers about their fight sa kanilang lupang pinaglalaban naman that is being claimed by a private corporation na si Clark Hills Development Properties. Despite everything that has happened to these members of Makisama Tinang, buo pa rin sila at ang kanilang loob para sa pinaglalaban nilang lupa, which eventually led them here, being installed in their about 62 to 68 hectares of land in total, dahil nga 90 members sila at meron pang 3 members na or 3 farm supervisors na kasama nila sa installation na ito. At ngayon, nagdidiwang pa rin sila. May programa sila ngayon at mga nagbibigay ng mensahe ngayong araw na ito. Nandito din pala ang mga residents ng Balubad, Anunas, kung saan meron silang ongoing land dispute as well with a private corporation na Clark Hills Properties. At ang mga magsasaka sila ang mga residents ng Balubad who are also here. Ba't po kayo nandito, ma'am? ayun ma'am, nakikiisa rin po kami na sana kamukha nila is magtagumpay din po kami sa laban. Okay, thank you so much, Thank ma'am. Good you. luck po. Nandito din ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita para saksihan itong nangyaring installation as well as draw inspiration from what has been going on since according to them, there are about 6,000 farmers who are still fighting for the land that they have been tilling. At nandito din ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita, kung saan ganun din ginagawa nilang inspirasyon itong nangyari ngayong pag-i-install sa mga Tinang farmers para sa kanilang pinaglalabang lupa din, na hanggang ngayon about 6,000 or more than 6,000 of them still doesn't have titles to their land. At isang mahabang laban itong Tinang Hacienda Tinang land dispute na ito. It took about 29 years, almost 3 decades, for these Tinang farmers to keep fighting for their land that they have been tilling. At ngayon malaya na silang magbubungkal at magtanim sa kanilang sariling lupa dahil nga sa finally na-install na sila ngayong araw na ito. Kung matatandaan din natin, no, itong installation na ito dapat
nangyari na noon pa at nagkaroon ng several deferment of their installation dahil according to the Department of Agrarian Reform as well as the Provincial Agrarian Reform Office, maraming kailangan gawing validations as well as requirements para ituloy itong installation ng tinang farmers dito sa kanilang lupa. At ayun nga, eventually, na-install na sila dito kanina at naging emotional ang installation na nangyari kaninang umaga dahil nga mas masakit din ang pinagdaanan nila, and they were also traumatized, sabi nga nila, dahil sa isang violent dispersal na nangyari noong nagkaroon sila ng bungkalan or cultivation activity noong June 2022 at kung saan noong araw na yon ay nakulong yung ibang members ng farmers at ang iba't ibang peasant advocates as well as journalists. Meron din mga artists na nakulong, and then eventually on that day or a few days later pinalabas or pinalaya sila at yung mga charges na ipinaratang sa kanila ay eventually na basura or ibinasura ng Capas Municipal Court. At ngayon, nagdidiwang pa rin sila dito sa kanilang kubol na kung matatandaan natin, no, itong kubol na ito dati bahay kubo lang. Eventually, nasira siya dahil sa bagyo na nanakawan din sila dito sa kanilang kubol at nasunog din or sabi nga nila isinunog itong bahay kubo nila dati dahil itong kubol na ito dito sila nagagather. They gather here for their meetings almost every day, sabi nga nila laging may tao. Eventually naging sinemento na nila itong kubol dito sa kanilang it's along the road. At tumatayo itong simbolo ng kanilang pakikisama sa isa't isa and their solidarity in their fight for the land that they have been tilled. And ngayon, may iba't ibang mga grupo na nandito na nagbibigay din ng mensahe. Gaya ng mga residents ng Balubad, mga taga-Hacienda Luisita, as well as mga peasant advocates are also here, and the lawyers of the farmers as well. At yun lang ang mga pangyayari ngayong araw na ito. This is Joanne Manabat para sa Rappler, Concepcion, Tarlac.